Hebrews chapter 13, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Bakit? Ano bang magagawa ng tao sa akin? Bakit nga? Sapagkat, sabi ng verse 8, ang Diyos, si Kristo, hindi nagbabago. Amen. Alalahanin po natin, ito pa, pang-anim. Remember daw, remember your leaders. Okay, remember your leaders. Ang sabi ng verse 7, alalahanin ninyo ang mga nangasiwas sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. Tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. 21 years nakalipas. Ano ang pagkakilala ninyo sa inyong pastor? Nagantihan na ba ninyo ang inyong pastor sa kabutihan na kanyang ginawa sa inyong buhay? Naipakita mo na ba sa kanya yung pagmamahal na dapat na kanyang maramdaman mula sa iyo o inaasahan niyang mararamdaman mula sa iyo? Ginawa mo na ba ito? Nandyan pa ho ba kayo? Baka mamaya kung kailan pantay na ang paa ng iyong pastor, saka mo lang maalala, kapatid, ang kabutihan na ginawa ng pastor mo sa iyong buhay. Nakakalungkot ano? Kung kailan na pantay na yung paa ni pastor, saka nabilihan ng bagong sapatos, saka nabilihan ng bagong pantalon, saka nabilihan ng bagong barong Tagalog, pero nung buhay pa yung kanyang pastor, ni kapirasong candy, hindi man lang mabilihan. Hello! Alalahanin natin yung ating leader. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. Makasagot ho ba kayo ng amen? Makasagot ho ba kayo ng amen? Now, alam niyo po, ito pong verse na ito sa Hebrews chapter 13 verse 8. Basically, this means three things. Meron po itong tatlong pakahulugan. Number one, ang Diyos, mahal ka pa rin niya. Amen. Mahal ka pa rin ng Diyos. He still loves you. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Ang sabi ho ng Jeremias 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Inibig ka ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Pag sinabi hong walang hanggang pag-ibig, pag-ibig na walang katapusan. Hindi ho gaya ng pag-ibig ng tao may katapusan. Ikaw sa pahubago. Amen. Your family may have rejected you. Your associates and friends may have despised you. But the good news is, God did not. Hindi ho ito ginawa ng Diyos. Kahit ano pang kasalanan mo, kahit ano pang pagkukulang mo, ang magandang balita, tanggap ka pa rin ng Diyos. May kausap pa ho ba ko? May kausap pa ho ba ko? Mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil po sa biyaya ng Diyos, ito nga ho magandang balita, yung kasalanan po na nagawa natin, yung kasalanan po na nagagawa natin, at yung mga kasalanan na magagawa pa natin, ito po ay covered na ho ng grasya ng Diyos. Amen. Kaya napakapalan ho natin mga kapatid. Now, pangalawa, He still answers prayers. Ang Diyos pa rin ay tumutugon pa rin ho sa atin pong mga pananalangin. Sino ho rito ang nananalangin taas ang kamay? Bakit pwede ko bang makita? Nananalangin ho ba kayo? Ano hong panalangin natin? Mamatay ng kapitbahay? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pero ang punto rito mga kapatid, sabi ho ng Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Yung iba naman kasi, sabi nila, naku pastor, ako po'y 21 taon nang nananalangin sa Diyos, pero yung aking hinihiling ay hindi pa rin maibigay ang maibigay ng Diyos. Tatanungin mo, bakit? Ano ba ang hinihiling mo? Mapang-asawa ko yung asawa ng kapitbahay ko. Talagang hindi bibigay ng Diyos yan. Sabi nga ng 1 John chapter 4, kaya ka hindi tumatanggap mula sa Diyos kasi mali yung hinihingi mo. Hello, may kausap pa ho ba ako? Kung
hihilingin mong mapang-asawa ko, ay naku kapatid, hindi ka tutugunin ng Diyos. Malakas manalangin ang asawa ko. Hello? Ganito lang ako, pero talagang ganito na ako, pero kahit ganito ako, mahal ako ng misis ko. Hello, nandyan pa ho ba kayo? Amen. Ngayon, kapag tinugon tayo ng Diyos, karugtong pa ho ng verse na yun, ipahahayag daw po ng Diyos sa atin yung mga bagay na mahiwaga na hindi natin maintindihan. Whenever God answers a prayer, there is always a corresponding revelation.